Alamin po natin kung gaano ba karami ang mga ang pasahero ngayong paparating ang Holy Week. Nasa kabilang linya po si Terminal Manager Batangas City Grand Terminal, si Miss Christy Villamor. Magandang araw po, Miss Christy. Magandang araw po, magandang hapon, sir. Ayun po, ma'am, ngayon pong alos kulang-kulang isang linggo na lang bago ang Holy Week. Kamusta po ang Terminal diyan sa Batangas Grand Terminal? Marami na po bang mga bumabiyahe na pasahero? Sa ngayon, sir, medyo gradual pa lang. Di pa naman po nagsisimula ang influx ng passengers. Maybe next week po magsisimula yan. Lunes Santo hanggang, dahil may work pa po kasi hanggang April 1, di po, may work pa po. So, yung mga passengers po natin usually, nag-start sila ng pagdating dito ng Merkules, Huwebes Santo. Ng hapon. Opo. Oh, ayun. Ano naman po paghahanda ang ginagawa ng Batangas City Grand Terminal para sa mga magsisiuwian sa probinsya ngayong papalapit ang Holy Week? Yes, sir. Tayo naman, pagdating lagi ng ganyang season, yung Holy Week, and minsan po yung sa November, lagi pong mayroon tayong preparation. So, nag-start na, sir, tayo ng ating coordination meeting last week, March 17, with the local government units para po maging kaagapay natin sa pag-asiste sa ating mga pasahero para mapanatili po natin ang peace and order, security sa loob ng Grand Terminal, sa mga darating at uuwi sa mga karatig na probinsya. So, Ma'am Christy, yung mga biyaherong pauwi diyan sa mga kanilang probinsya, may maaasahan na may mga medical team o mga pulis na nakabantay diyan sa mga terminal para sa kanilang kaligtasan po? Yes, sir, of course. Meron po tayong katuwang. Narito po ang Philippine Red Cross, ang Batangas City Health Units, ang mga PNP Kapulisan ng Batangas City, mga Traffic Division, the TDRO, the DSS, and ang barangay po Sanggunian. Katulong din po natin yan para po in case na marami po ang nagdatingan na pasahero, magkaroon ng mga simpleng aberya. Handa naman po agad sila sa rescue. May mga naka-standby po tayong mga ambulance if ever need talaga na magkaroon ng, wag naman po sana po, wag naman kasi maganda po talaga peace and order, kaya lang hindi po maiiwasan. Naka-ready naman po talaga sila sa pag-abiba sa atin para po matugunan ang pangangailangan ng ating riding public. Ayun. Ma'am, madakuhan ko lang itong buong bansa problemado sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Diyan ho ba sa Grand Terminal may mga bus na nagtitigil biyahe dahil o nagbabawas ng biyahe dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis? Ay, hindi naman, sir. Kasi po, yan naman po ay nakaantabay po ang ating local government natin. Para din po, mahirap din po kasi lalo na ngayong season, nakasiguridad po tayo na mayroong masasakyan po ang ating mga pasahero na uuwi galing Manila papunta sa kanilang probinsya po. Wala naman po ganyan kasi sa huling meeting po namin sa transport group, kahit naman po sabihin hindi pa na-aprobahan po ang pamasahe po, wala naman pong tigil pasada na nangyayari, sir, dito. Ayun. So, dyan, Ma'am Christy, dyan sa Batangas City Grand Terminal, 24/7 po ba ang operasyon dyan ng mga bus? Ano po yun, sir? 24/7 po ba yung operation dyan ng mga bus? Yes, sir. Sa ngayon po, ang last natin going to Manila is 8 p.m. Pero kapag po season, yan po ay nagkakaroon ng extension. Depende sa pangangailangan po at sa dami ng dating po ng ating pasahero. Kasama din po ang mga jeepneys, yung mga public utility jeeps, and meron din po tayo naman dito nakaantabay ng mga idle taxi, meron po mga tricycle, at saka po, ang isa po dito, meron na din po tayo dito mga motor na tinatawag worldwide na angkas. Ayun. Na magagamit po. If ever talagang kulang ang jeep, sila po ay pwedeng sumakay sa mga transport na ganyan.
So meron na rin po diyang allotted na area para sa mga ride-hailing app, mga Yes. opo. Yes, sir. Usually po kasi nagbubuk na yung nakasakay pa lang sa bus, nagbubuk na sila. Mm. So dito lang po, naghihintay na po yung mga motorsiklo na maghahatid sa kanila. Kung talagang wala namang masyadong dala, pwede pong doon sila sumakay. So as of now, ma'am, medyo medyo maluwag-luwag pa diyan sa Grand Terminal sa May Batangas. Opo naman, sir. At saka naman, if ever nagkaroon ng flux ng mga maraming dating, ready naman po ang ating mga waiting area na para tayo po ay kompleto sa lahat ng facility. Meron po tayong sapat na mga upuan at ang ventilation po natin, maganda po. May mga electric fans na naka-ready. And the same time, ang pinakamahalaga po, yung mga restroom po natin. Nagdagdag po kami ng mga restroom, lalong-lalo na po ang PWD for senior citizens. At the same time, may bago din po kaming kinonstruct na CR, comfort room for common genders. Ayun. Good to hear na maraming upgrades po diyan sa May Batangas City Grand Terminal. Ma'am Christy, ito, bago na tayo magtapos ay mayroon po ba kayong mga announcement o paalala sa ating mga biyahero na yung iba, baka may mga ipinagbabawal silang dalhin dyan, maabisuan Yes, ho sir. agad. Lagi naman po natin yung paalala sa ating mga riding public. Iwasan na po ang magdala ng mga bagay na ganyan, like matutulis na bagay, mga laseta. Kasi po, matatrap po yan kasi meron po kaming metal detector po dito. Yun. Bago po pumanta sa sakayan ng bus, dumadaan po talaga sila doon at madidetect po talaga if ever may ilulusot po sila mga ganyang bagay. Kaya po, wag na po nilang magdala. Kasi matatrap din po. Hindi rin po nila mailusot po yun, sir. Hassle din po Yes, sir. May mapepending din po sila. At the same time, yung kanilang biyahe po ay maantala. Opo. Sige po. Opo. And then, sir, yun naman pong mga pasahero natin, alam naman po natin na pag ganyang season, mahirap sumakay din po ba sa Manila. So, ang lang natin, magbaon ng sapat na tubig, lalo ngayon mainit na yung panahon, nagsisimula ng summer. Yung mga daladalahan po nila, sir, yun ang unang-una namin po laging pinapaalala, ingatan po yung mga bagahe po nila. Kasi po, hindi natin naman talaga matututukan ang bawat isa. So, kailangan iba yung pag-iingat na rin po ang gawin nila sa mga gamit po nila, lalo na din, sir, yung may mga kasamang bata. Yun din po, pag-ingatan din naman po din. At isa pa'y sa sobrang traffic, mahabang pasensya ang kailangan po. Ayun, talagang yun ang kailangang isa sa mga importanteng baunin, yung mahabang pasensya na po, Miss Yes, Christy. sir. Opo. Ma'am Christy, maraming salamat po sa pagpapaunlak na ito at pagbibigay ng update sa amin dyan sa Batangas City Grand Terminal. At ngayong nalalapit ng Holy Week ay yun, maasahan nyo na yun, sabi nga ni Ma'am Christy, may mga medical team, marami silang mga otoridad na naka-standby dyan para sa mga kababayan natin na magsisuwi. Maraming salamat po, Ma'am Christy Villamor. Yes po. Thank you po and welcome po. Ayun, yan po si Miss Christy Villamor ng ang terminal manager po ng Batangas City Grand Terminal.